Heat nakatanggap ng offer sa Lakers at Suns para kay Butler. Nagtampo si Dorian Finney-Smith. Hirap na ang Suns, pinisikal si Trae Young. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Nagharap ang Atlanta Hawks at Phoenix Suns ngayong araw, parehong naghahangad na makalampas sa kanilang kasalukuyang record. Sa kabila ng pagkawala ni Jalen Johnson at DeAndre Hunter, naglabas ng panibagong starting lineup ang Hawks na kinabibilangan ni Trae Young, Dyson Daniels, Vit Krejci, Zachary Risacher at Clint Capela. Nag-umpisa ang laro sa mainit na opensa ni Trae Young, gumawa siya ng puntos para sa Hawks gamit ang isang corner three-pointer. Sumunod nito, nagpakawala siya ng isa pang three-pointer mula sa mahigit 30 talampakan. Ilang minuto pa lang ang lumilipas mula nang magsimula ang laban. Sa kalagitnaan ng unang quarter, nagkaroon ng timeout matapos makapuntos si Devin Booker ng isang three-pointer na nagtay ng laro. Matapos nito, patuloy ang opensa ni Young na nagdagdag pa ng puntos bago siya pinalitan sa laro. Pagdating ng halftime, nagawa ng Hawks na panatilihin ang kanilang kalamangan sa tulong ng isang buzzer-beating three-pointer mula kay Bogdan Bogdanovic. Nagpakita rin ng mahusay na laro si Garrison Matthews na naipasok ang karamihan sa kanyang mga unang attempts mula sa labas ng arc. Ang kontribusyon ni Matthews at Young ay nagbigay ng magandang simula sa laro para sa Hawks. Pagsapit ng second half, nagsimula ito sa isang three-pointer ni Vit Krejci, subalit hindi nagtagal at naitay ng Suns ang laro. Nagsimula silang makabawi at kinuha ang kalamangan sa laro. Sa puntong ito, nagkaroon ng run ang Suns, ngunit napigilan ito ni Young sa pamamagitan ng isang floater. Habang nagpapatuloy ang laro, nagpakita ng matinding laban si Durant at hindi naman nagpakabog si Young na nagbigay din ng malaking kontribusyon para sa kanyang team. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, nakakuha muli ng kalamangan ng Hawks nang ipasok ni Krejci ang isang three-pointer. Sa pagbubukas ng ika-4 na quarter, agad na nagpasok ng sunod-sunod na three-pointers sina Daniels at Bogdanovic na nagbigay ng magandang panimula para sa kanilang team. Habang papalapit ang huling bahagi ng laro, patuloy ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang team. Naging malaking tulong ang mga three-pointers ni Krejci at Matthews na nagbigay sa Hawks ng sapat na kalamangan. Sa mga huling sandali ng laro, nagkaroon ng sagutan ng puntos ang magkabilang panig. Isang malayong three-pointer mula kay Trae Young ang nagtulak sa Hawks na makalayo sa kanilang kalamangan at tuluyang makuha ang panalo. Nagtala si Trae Young ng 43 points at si Onyeka Okongwu ay gumawa ng kasaysayan na may 22 points and 21 rebounds. Sa huling segundo ng laban, naging physical si Devin Booker kay Young. Sa sumunod na balita naman, inilabas ng Los Angeles Lakers ang kanilang injury report para sa laro laban sa Miami Heat sa Huwebes, kung saan nakalista si Dorian Finney-Smith bilang doubtful. Si Bronny James ay questionable, habang sina LeBron James at Anthony Davis ay probable. Samantala, sina Jared Vanderbilt, Christian Wood at Jalen Hood-Schifino ay nananatiling hindi makakapaglaro. Kung hindi makakalaro si Finney-Smith, ito ang kanyang unang laro na mamimiss simula nang siya'y matrade sa Lakers ilang linggo na ang nakakaraan. Dahil ito ay dahil sa personal na dahilan, hindi malinaw kung ano ang pinagdadaanan ni Finney-Smith. Ngunit pagkatapos ng pagkatalo ng Lakers sa San Antonio Spurs noong Martes, binanggit niya ang tungkol sa mga karanasang naranasan niya mula nang dumating siya sa LA na kasalukuyang may mga wildfire. Isang napaka hindi kapani-paniwalang 2 linggo mula nang nandito ako sa Los Angeles, hindi ko itatanggi, sabi ni Finney-Smith. Sa lahat ng nangyayari, nasa hotel ako, kaya nakita ko lahat ng mga pamilyang nandoon din. Napaka eye-opening. Hindi ako sanay sa mga sunog o anumang bagay na ganito, kaya kapag sinasabi nila sa akin ang tungkol sa nangyayari at madalas ito mangyari pero hindi ganito. Kaya mahirap, ang daming pamilya ang nandoon. Hindi pa tiyak kung gaano katagal mawawala si Finney-Smith sa team. Kung sakaling mawala siya, ngunit sana ay maging maayos ang lahat o makabalik siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi siya makakapaglaro laban sa Heat, nangangahulugan ito ng mas maraming minuto para kina Cam Reddish at Dalton Neck mula sa bench. Pareho silang nahihirapan sa limitadong minuto sa mga nakaraang linggo,
Ngunit kailangang magbigay ng produksyon para sa Lakers kung nais nilang talunin ang isang Heat team na tinalo sila ng husto sa Miami noong mas maagang bahagi ng season. Ang Lakers ay nanggaling sa isang nakakadismayang pagkatalo laban sa San Antonio Spurs kung saan sila ay nadurog sa second half. Sa patuloy na paghihirap ng team sa depensa, ipinaalam ni Dorian Finney-Smith na ang mga issue ay nasa mga players at hindi sa coaching staff. Hindi namin na-execute ang game plan tulad ng dapat. Pero ang mga coach, binigyan nila kami ng tamang sagot sa test. Hindi lang namin ginamit ang study guide, sabi ni Finney-Smith pagkatapos ng pagkatalo. Si Finney-Smith ay patuloy na nag-a-adjust sa kanyang bagong team, ngunit nagmumukhang mahalagang bahagi na siya ng solusyon kung nais ng Lakers na makabalik sa tamang landas. Sa huling balita, sa gitna ng isang malaking hiwalayan para sa Miami Heat, nagkukumahog ang mga team sa liga na makasali sa paghabol kay Jimmy Butler. Walang agarang trade na inaasahan bago ang deadline sa Pebrero, ngunit ayon kay Shams Charania, ilang team na ang nag-offer. Nakipag-ugnayan na ang Heat sa ilang team ukol sa mga senaryo ng trade para kay Butler at nakatanggap na ng mga offer, ngunit nag-aatubili pa rin silang makipagnegosasyon ng higit pa, isinulat ni Shams sa ESPN. Hindi nagpapakita ng pagmamadali si Riley sa mga usapang ito habang papalapit ang trade deadline sa Pebrero, ayon sa mga mapagkukunan. Sumali si Butler sa Heat noong 2019 matapos ang mas mababa sa isang buong season sa Philadelphia Sixers. Siya ay naging all-star sa kanyang unang season kasama ang team at dinala pa sila sa NBA Finals para sa laban kontra Lakers. Sa loob ng nakaraang 6 na taon, naging mukha si Butler ng Heat culture at nagbigay ng lakas sa ilan sa kanilang pinakabagong tagumpay. Ngunit matapos ang isang nabigong playoff run noong nakaraang summer at ilang piling salita mula kay Heat President Pat Riley, nagpasya ang Heat na huwag nang i-extend ang kontrata ni Butler na siyang naging simula ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Sa ika-22 laro pa lamang ng season na ito, nasuspinde na si Butler dahil sa detrimental conduct to the team at ang kanyang pangalan ay nasa unahan na ng mga trade rumors. Ngayon na sinabi na ni Butler kay Riley ang kanyang mga kahilingan ng personal, maaaring kumilos ang Heat nang walang pag-aalinlangan sa paghahanap ng bagong tahanan para sa kanilang hindi na masayang star. Bilang isang 6-time All-Star at elite two-way athlete, si Butler ay ang uri ng player na maaaring mag-angat ng anumang roster na kanyang sasalihan at hindi na nakakagulat na may ilang team na ang nag-offer. Particular, kilala na may matinding interest ang Phoenix Suns kay Butler na may ulat na nagsasabing gusto nila siya ng husto. Bukod sa Suns at marahil ang Lakers, hindi natin alam kung aling iba pang mga team ang maaaring interesado kay Butler, ngunit alam natin na wala pang offer na sapat upang makabuo ng anumang uri ng traction. Sa lahat ng mga ulat, hindi impressed si Pat Riley sa mga offer sa ngayon at kontento siyang maghintay hanggang may dumating na mas magandang offer. Sa natitirang 1 taon sa kanyang kontrata, maaaring piliin ni Butler na iwanan ng Heat ngayong summer kung siya ay mag-o-OPT out at magpapasyang maging isang free agent. Sa puntong iyon, maaari siyang pumirma sa kahit anong team na may sapat na espasyo para sa kanya. Sa ngayon, tila oras na lamang ang hinihintay bago mapunta si Jimmy Butler sa isang bagong team, ngunit ang pag-asa ay makahanap ang Heat ng trade para sa kanya na kapwa magiging kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig. Sa dami ng mga potensyal na trade partner, nagsimula na ang mga negosasyon at ngayon ay nasa kamay na ni Pat Riley ang desisyon kung ano ang susunod na mangyayari. Ang susunod na laro ng Heat ay bukas laban sa Lakers sa Crypto Arena. Pagkatapos haharapin ng Heat ang Denver Nuggets sa Kaseya Center bago ang laban kontra San Antonio Spurs sa Linggo. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?